Unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, ika-15 kabanata. Mga kapatid, ngayon pinapalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Naligtas kayo sa pamamagitan nito, kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, dahil kung hindi, walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang katuruan na tinanggap ko rin: si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, bilang katuparan sa sinasabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan. At siya ay nagpakita kay Pedro at saka sa 12. Pagkatapos, nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, subalit patay ng ilan. At nakita rin siya ni Santiago at ng lahat ng mga apostol. Sa kahuli-hulihay, nagpakita rin siya sa akin, kahit na ako'y tulad ng isang batang ipinanganak ng di kapanahunan, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol. Hindi nga ako karapat-dapat tawaging isang apostol, sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging isang apostol, at hindi naman nawala ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Katunayan, nagpagal ako ng higit kaysa sino man sa kanila, subalit hindi ito dahilan sa sarili kong kakayahan, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos na nasa akin. Kaya maging ako o sila, ito ang ipinangaral namin at ito ang pinaniniwalaan ninyo. Ngayon, kung ipinangaral namin si Kristo'y muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Kung totoo yan, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kung ganon, lilitaw na kami mga sinungaling na saksi ng Diyos, dahil pinagtotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit hindi naman pala, kung talagang walang muling pagkabuhay ng mga patay. Kung hindi muling binuhay ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nalilinis sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ng inyong pananampalataya. Hindi lamang yan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na sumampalataya kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ngayong si Kristo ay muling binuhay, ito'y katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa ay may kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga anak kay Kristo sa panahon ng pagparito. At darating ang wakas kapag naibigay na ni Kristo ang kaharian ng Diyos Ama. Pagkatapos niya ay ang malupig ang lahat ng paghahari, pamahalaan at kapangyarihan. Sapagkat si Kristo ay dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang lulupigin
ay ang kamatayan. Ganito ang sinasabi ng kasulatan: ang lahat ng bagay ay lubusang ipinailalim ng Diyos sa kanyang kapangyarihan. Ngunit sa salitang lahat ng bagay, maliwanag na hindi kasama rito ang Diyos na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ang papailalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubusang maghahari ang Diyos sa lahat. Kung hindi gayon, ano ang halaga ng pagbabautismo ng mga tao para sa patay? Kung talagang hindi bubuhayin muli ang mga patay, bakit pa nagpapabautismo ang mga tao alang-alang sa kanila? At bakit pa kami nalalagay sa panganib sa lahat ng oras? Walang araw na di ako nabibingit sa kamatayan, mga kapatid. Sinasabi ko ito sapagkat ikinararangal ko kayo alang-alang kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Kung ang pakikipaglaban ko sa mababangis na kaaway sa Efeso ay para sa tao lamang, anong mapapala ko? Kung hindi rin lamang bubuhayin muli ang mga patay, mabuti pa ay sundin na lamang natin ang kasabihang ito. Kumain tayo at uminom sapagkat bukas tayo mamamatay. Huwag kayong paloloko. Ang masasamang kasama ay nakakasira ng magandang ugali. Magpakatino kayo at talikuran ang pagkakasala. Ang iba sa inyo ay hindi kilala ang Diyos. Sinasabi ko ito upang mapahiya kayo. Subalit may magtatanong, paano bubuhayin muli ang mga patay? Ano magiging uri ng katawan nila? Hangal, hindi mabubuhay ang binhing itinanim hanggat hindi iyon namamatay. At ang itinanim ay hindi halamang malaki na, kundi binhi tulad ng butil ng trigo o ng ibang binhi. Ang Diyos ang nagbibigay ng katawan sa binhing iyon ayon sa kanyang kagustuhan. Bawat binhi binigyan niya ng angkop na katawan. At hindi pare-pareho ang laman ng mga nilikhang may buhay. Iba ang laman ng tao, iba ang laman ng hayop, iba ang mga ibon, iba ang sa mga isda. May mga katawang panlangit at mayroon namang panlupa. Iba ang kagandahang panlupa at ibang kagandahang panlangit. Iba ang liwanag ng araw, iba naman ang liwanag ng buwan. At iba rin ang liwanag ng mga bituin, sapagkat maging ang mga bituin ay nagkakaiba ang liwanag. Ganyan din sa muling pagkabuhay, ang katawang inilibing ay mabubulok. Ngunit di mabubulok kailanman ang katawang muling binuhay. Pangit at mahina ng ilibing, maganda at malakas kapag muling nabuhay. Inilibing na katawang panlupa, muling mabubuhay bilang katawang panlangit. Kung may katawang panlupa, mayroon ding katawang panlangit. Ganito ang sinasabi sa kasulatan. Ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Ngunit hindi nauna ang panlangit. Ang panlupa muna bago ang panlangit. Ang unang Adan ay mula sa lupa, sapagkat nilikha siya mula sa alabok. Ang pangalawang Adan ay mula sa langit. Ang katawang panlupa ay katulad ng nagmula sa lupa. Ang katawang panlangit ay katulad ng nagmula sa langit. Kung paanong tayo naging katulad ng taong nagmula sa lupa, matutulad din tayo sa taong nanggaling sa langit. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaaring makabahagi sa kaharian ng Diyos. At ang katawang panlupa ay di maaaring magmana ng buhay na walang hanggan. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta. Sapagkat ang pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin
at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok. Ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok, at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan, nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo binigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap sa Kanya. Purihin ng Diyos.